Lamang ang Minnesota ng 16, 1.3 seconds na lang ang natitira. Nag-drive si Jaden McDaniels para sa isang layup na hindi naman kailangan. Contest that will be forever known as the Ayo Dosunmu game. Nag-snap si Nikola Jokic, tumakbo patawid ng court, hinarap siya, na-eject at na-fine ng $50,000. McDaniels gets fined nothing. Pagkatapos ng game, tinanong siya ng reporter kung anong sinabi ni Jokic sa kanya. Did Jokic say anything to you when he came over, or was it just? Nah, I don't know what he said. To be honest, What? I just seen someone that was big as hell. Ang 3-time MVP ay naisahan lang ng isang role player sa harap ng buong liga. Ang layup na yun ay ang simula, hindi ang katapusan. At hindi ito inasahan ni Jokic. Hindi dapat ginagawa ng mga role players ito. Dapat steady lang sila sa pwesto nila, tumira ng open shots, dumipensa ng maayos, at hayaan ang mga stars na gumawa ng ingay. Yan ang unwritten contract ng pagiging third o fourth option sa isang playoff team. Pinunit ni Jaden McDaniels ang kontratang yun bago pa man magsimula ang series. Ang ginawa niya sa Denver sa loob ng 6 games ay hindi lang pisikal. Hindi lang ito trash talk. Isa itong planado at sistematikong pag-atake sa nag-iisang bagay na laging sinasandalan ng Nuggets. Ang identity at aura nila. Yung feeling na kapag pumasok ka sa series laban kay Nikola Jokic, feeling mo talo ka na agad bago pa man mag-tip off. Hindi naramdaman ni McDaniels yun. O kung naramdaman man niya, hindi niya pinahalata. Pinangalanan niya, siya ang unang nanakit. Nag-dunk siya sa harap ng MVP. Gumawa siya ng layup sa huling 1.3 seconds para lang may patunayan. At sa tuwing susubok sumagot ang Denver, wala na doon si McDaniels. Calm, unbothered, at hindi bilib sa kanila. Ganyan talaga ang psychological warfare. Hindi yan lumalabas sa box score. Hindi mo yan makikita sa stats. Makikita mo lang yan kapag nag-react na ang kabilang team. At sa Game 4, ang pinakakalmadong player sa basketball ay nag-react na. Yung pag-snap ni Jokic ang naging moment kung saan nakita ng buong liga kung ano talaga ang nangyayari sa buong series. Ganito hinamon ni Jaden McDaniels ang buong franchise, pinaramdam sa kanila, and helped send them home. Pumasok ang Minnesota sa series bilang 6th seed, 3rd seed naman ang Denver, na binuo sa paligid ng isang 3-time MVP, isang player na ilang taon nang ginawang parang saradong kompetisyon ang Western Conference. Walang pumipili sa Minnesota. Okay lang yun kay Jaden McDaniels. Nag-set agad ng tone ang Game 1, pero hindi sa paraang inasahan ng Denver. Early in the game, pagka-score ni Jokic, tinulak siya ni McDaniels sa likod. 2 kamay, malakas. Ni-review ito ng officials. Tinawagan ng unsportsmanlike technical foul si McDaniels. Walang ejection, patuloy sa paglalaro. Chin in there. It's picked up McDaniel. Gotcha. And McDaniels coming in late for the play and pushing Joker in the back. Nanalo ang Denver sa Game 1, 116-105. Mukhang normal ang lahat. Tapos, nangyari ang Game 2. Nabaon ng Minnesota ng 19 points sa home court ng kalaban, laban sa 3rd seed. Yung klaseng tambak na tumatapos ng series bago pa man magsimula. Nakabawi sila at nanalo, 119-114. Pagkatapos ng game, umupo si Jaden McDaniels sa podium, huminga ng malalim at sinabi ito. Go out to Jokic, Jamal, all the bad defenders, Tim Hardaway, Cam Johnson, Aaron Gordon, the whole team. Like, just go at them. Like, yeah, they're all bad defenders. Hindi siya tumigil doon. They don't got people that can defend the rim, and if he is there, we still more athletic than them, and just got to be able to finish when we do. Basahin mo ulit yun. He named Jokic, he named Murray, he named Hardaway, Johnson at Gordon. Tinawag niyang pangit ang buong depensa ng Denver. Systematically, bawat posisyon, bawat role. Parang matagal na niya itong kinikimkim at ang comeback ang tamang moment para sabihin yun. Kinabukasan sa shoot-around bago ang Game 3, tinanong ng isang reporter si McDaniels kung pinaninindigan niya ang mga sinabi niya. Hindi siya nagdalawang isip. I mean, you know, you go on your phone, it's hard not to see it, but it's whatever. I said what I said, you know. Hindi yan isang player na naglalabas lang ng emosyon pagkatapos ng malaking panalo. Yan ay isang player na binigyan ng Denver ng choice. Sumagot at magmukhang apektado, umanahimik at magmukhang takot. Walang magandang option at papatunayan yan ng Denver.
Kontrolado ang sagot ng Denver sa publiko. Halos masyadong kontrolado. We're not too worried about the comments. We're not too worried about anything extra. Just worried about Denver Nuggets playing good basketball. I think we're going to do that in year 3. They've just been saying a lot all season, all series, so let them talk. Let them get everything they want off their chest. We're cool with it. Iba ang naging approach ng first-year head coach na si David Adelman. Hindi lang niya binaliwala si McDaniels, inasar niya ito. Sinabi niyang ginagawa lang yun ni McDaniels para pasikatin ang podcast or social media niya. McDaniel's comments about your team's defense. I can't wait for his podcast. Tapos tinanong niya ang isang reporter tungkol sa defensive rating ng Denver sa series na para bang ang mga numero mismo ang magpapatahimik kay McDaniels. What's our defensive rating in this series? Through 2 games. 109, right? 109. Yeah, really good. How is that? That's sixth best in the playoffs. 6 best in the playoffs? Napansin mo ba kung anong kulang sa mga naging sagot nila? Walang sinabi si Jokic, walang sinabi si Murray. Ang dalawang player na unang pinangalanan at pinakasiniraan ni McDaniels, parehong tahimik. May ibig sabihin ang pananahimik na yun. Tapos dumating ang Game 3. Nakashoot ng 3 points si McDaniels. Bumalik ang Denver sa kabilang court at sa sumunod na possession, tumakbo si McDaniels sa transition, umatake sa rim at nagdunk over Nikola Jokic. About his comments about them on both. Not around him, over him. Ang 3-time MVP, ang pinakamagaling na player sa buong mundo, at sinugod siya ni McDaniels na parabang ang trash talk ay isang scouting report na kabisado na niya. Tumapos siya ng may 20 points, 10 rebounds at pumukol ng 69% sa field. Nanalo ang Minnesota 113-96. Lead the series 2-1. Hindi lang puro salita si McDaniels, tama siya. At alam niya ng Denver. Nagsisimula ng lumabas ang pressure na naiipon mula pa sa post-game podium. May gigil na ang tono ni Adelman. Yung mga sagot na let them talk ay nagmukhang hindi na confident at mas naging defensive. Kapag ang isang team ay talagang walang paki, hindi nila paulit-ulit na sasabihing wala silang paki. Yun ang palatandaan. Nakapasok na si McDaniels sa isip nila, hindi lang sa isang player, kundi sa buong team. Ang mga salita ang gumawa ng unang damage. Ang dunk ang nag-confirm nito. Ang pananahimik ni na Jokic at Murray ang nagsabi ng lahat. Pero hindi pa tapos si McDaniels. May natitira pa siyang isang move at kailangan lang nito ng 1.3 seconds. Game 4. Minnesota lead sa series 2-1. May chance silang umangat ng 3-1. Nanalo sila ng 112-96. At sa natitirang 1.3 seconds, tapos na ang laro, lahat ng players ay bumigay na mentally. Nag-drive si Jaden McDaniels para sa isang layup. Sa basketball, mayroong unwritten rule. Kapag panalo na, hahayaan mo na lang maubos ang oras. Hindi ka na i-score. Hindi mo na ipapahiya ang kabilang team. Re-respetuhin mo ang laro. Pero umiscore pa rin si McDaniels. Nakita ito ni Jokic at yung naipong galit sa loob ng 4 na games ay tuluyan ng sumabog. Tumakbo siya mula sa half court. Hinarap ng malapitan si McDaniels. Square up. Players trying to break it up. There's still 1.3 remaining. Why would you do that? Why would you do that? Pumagit na si Julius Randle. Sumugod ang mga players mula sa magkabilang bench. Ang game na tapos na, biglang nagkaroon ng mas matinding enerhiya kaysa sa nakalipas na 47 minutes. Parehong na-eject si na Jokic at Randle dahil sa unsportsmanlike conduct. Hindi na-eject si McDaniels. Na-fine si Jokic ng $50,000. Na-fine si Randle ng $35,000. McDaniels, walang fine. Naglakad siya papasok sa post-game interview at tinanong ng reporter kung anong sinabi ni Jokic noong nag-away sila. Did Jokic say anything to you when he came over, or was it just? Nah, I don't know what he said. Okay, I just seen someone that was big as hell. Nag-viral agad ang linyang yun. Pero tingnan mo kung ano talaga ang pinapakita nito. Hindi takot si McDaniels. Hindi siya naapektuhan. Hindi man lang pumasok sa isip niya kung anong sinasabi sa kanya o kung narinig man niya. Sapat ang pagiging kalmado niya para magmukhang ganun. Nagbigay ng isang interesadong theory si Draymond Green.
Sabi niya, sinusubukan lang daw asarin ni Jokic si McDaniels, pinoprovoke siya para gumawa ng eksena na magpapataw sa kanya ng suspension sa Game 5. What I think Joker was trying to do is he was trying to get Jaden McDaniels to react the wrong way so that Jaden McDaniels could get thrown out of the next game. It was a mental play. Isipin mo kung anong ibig sabihin ng teoryang yan kung totoo nga. Si Jokic, ang pinakamatalinong player sa liga. Isang taong nanalo ng 3 MVP awards sa pamamagitan ng pagbabasa ng laro ng mas magaling kaysa sa iba, ay sinusubukang isahan si Jaden McDaniels sa utak. At hindi pa rin ito umubra. Dahil hindi kumagat sa pain si McDaniels. Tumayo lang siya doon, nanatiling kalmado, hinayaang tumakbo patawid ng court si Jokic, hinayaan siyang sumigaw, hinayaan siyang ma-eject. At pagkatapos ay pumasok sa interview room para gawin lang biro ang lahat. Na-fine si Jokic ng $50,000. Nakakuha naman si McDaniels ng isang quote na nagpatawa sa buong liga. Nakabawi ang Denver at nanalo sa Game 5, 125-113. Napakagaling ni Jokic. Lumalaban pa rin ang Nuggets. 3-2 na ang series. Pero isipin mo kung ano talaga ang hinaharap ng Denver papasok sa game na yun. Kaka-eject lang ng pinakamagaling nilang player. Na-fine ng $50,000. Ang post-game press conference niya ay tungkol sa paglabag ng isang role player sa isang unwritten rule. Hindi tungkol sa basketball, hindi tungkol sa mga adjustments, hindi tungkol sa kung paano sila babawi sa series, kundi tungkol kay Jaden McDaniels na pumuntos ng layup sa huling 1.3 seconds. Yan ang pinag-uusapan ni Nikola Jokic. Pwede kang manalo ng isang laro habang talo ka na sa series mentally. Nanalo ang Denver sa Game 5 pero lumalaban na sila sa mga kondisyon ni McDaniels. Reactive, emotional, sinusubukang may patunayan sa isang player na nagdesisyon na hindi siya bilib sa kanila. Isa itong talong laban at pinatunayan yan sa Game 6. Nanalo ang Minnesota 110, Denver 98. Jaden McDaniels, 32 points, 10 rebounds, 3 assists, 2 steals, 1 block. Tapos, ang series. Pero ang numero na nagsasabi ng totoong kwento ay hindi ang box score ni McDaniels, kundi kay Jamal Murray. Ang guard na binabantayan ni McDaniels sa buong series, yung mismong guard na tinawag niyang bad defender sa podium pagkatapos ng Game 2, ay tumapos sa Game 6 ng may 12 points on 4 of 17 na shooting. At sa natitirang 1 minute and 6 seconds sa do-or-die game, Minnesota up 6, nag-drive si Jokic sa huling pagkakataon para humanap ng puntos na bubuhay sa Denver. McDaniels steps in front of the pass at in-intercept ito. Game over. They didn't in Game 5. They might here in Game 6. McDaniels with a huge defensive. Ang player na nagsimula ng gyera ay tinapos ito sa depensa. Tumapos si Nikola Jokic sa Game 6 na may 28 points, 10 assists at 9 rebounds sa 60% shooting. Siya pa rin si Jokic. Napakagaling pa rin. Siya pa rin ang pinakamagaling na player sa building na yun. At hindi pa rin ito naging sapat. Tinawag ni Chris Finch si McDaniels na isang elite on-ball defender at elite non-big rim protector. Sinulat ng CBS Sports na hinamon niya ang lahat maliban na lang sa mayor ng Denver at pinanindigan niya ang bawat salita niya. Sinabi ni Draymond Green na binago niya ang dynamics ng buong psychological battle. Pero heto ang namimiss ng lahat ng pagsusuring yan. Hindi lang dumidepensa si McDaniels, hindi lang siya nagsasalita. Gumagawa siya ng isang bagay na mas bihira at mas mahirap. Tumanggi siyang matakot sa isang bagay na tinanggap ng buong liga bilang nakakatakot. Ang aura ni Jokic, ang identity ng Denver, yung ideya na ang franchise na ito ay nasa ibang level kumpara sa lahat ng nasa West, na ang pagpasok sa series laban sa kanila ay may ibig sabihin, na ang pananahimik nila ay isang flex, na ang pagiging kalmado nila ay isang armas. Tiningnan ni McDaniels ang lahat ng ito at nagdesisyon nga hindi ito ubra sa kanya. Siya ang unang nanulak. Nagsalita siya pagkatapos. Nag-dunk siya sa ibabaw ng MVP. Gumawa siya ng layup na hindi naman kailangan. Kalmado siya habang sinisigawan siya ni Jokic. At pagkatapos, umiskor siya ng 32 points. Pinigil si Murray sa 4 of 17 shooting at in-intercept ang huling pass na ibabato ni Jokic ngayong season. Hindi ang ejection ang kwento. Hindi ang fine ang kwento. Ang kwento ay kung anong kailangang mangyari sa utak ng isang player para gawin ang lahat ng yun, ang mang-away sa pinakamagaling na player sa mundo. Asarin ito ng 4 na magkakasunod na games at hindi magmukhang takot sa mga pwedeng mangyari kahit minsan. Karamihan ng players sa liga ay aatras na, hindi dahil mahina sila, kundi bilang respeto sa moment, dahil alam nila kung sino si Jokic at kung ano ang nire-represent ng Denver.
Ang safe na galaw ay manahimik, maglaro ng maayos at hayaang magsalita ang resulta. Nagdesisyon si McDaniels na mas malakas magsasalita ang resulta kung gagawin niya muna itong personal. Hindi ito inasahan ni Jokic dahil walang nag-expect nito. At yan mismo ang dahilan kung bakit ito umubra.